Four-time Best Jail Warden nationwide and dangal ng Bayan Awardee si Jail Superintendent Kenneth Biding na isa ring abogado. Tubong Mountain Province, ika-12 magkakapatid, isinilang ng kanyang magulang na ang tanging kinabubuhay ay pagsasaka. Anak, sige na, umuwi ka na. Tignan mo yung mga kapatid mo bago ka pumasok. Opo, Nay. Tay, uwi na po ako, Tay. Pakainin mo muna yung mga baboy. Pagkatapos mo sa eskwela, umuwi ka agad para pagdilig ng mga halaman natin. Opo, Tay. 5 years. Iti 5 taon na nan-adults is nan trabaho. Iti napan iti grade 2, ay grade 1 kang grade 2. Malala daw. Kapo is nan trabaho hindi malungkan. Uray agtudtud ay ibauna dyan anak na. Nga apang kayo ag rugan ka iso kayo ko'y mga nati wata adati tarakon na nga kwa. Rati tarakan nga utik nga baboy iso kata iso nati para pakpakan. Okay, kahapon natalakay natin ang sistemang? Okay, ang sistemang reduction class ay tungkol saan? Ada? Sa sapilitang paglilikas ng pueblo. Okay, sa sapilitang paglilikas ng pueblo. Kenneth, late ka na naman. Naka-start na kami sa lesson, oh. Oh, at hindi ka pa naka-complete uniform. Hanggang ngayon, hindi pa din nakabili yung pagulang mo ng uniform mo? Ma'am, kasi nagpapakain Ay, siya ng nako. baboy. Huwag mong sabihin nangahoy ka na naman. Kuya, hindi pwedeng laging ganyan yung rason mo. Hindi ka matututo. O, umupo ka na. Okay, class. Lagi niyong tandaan na daig ng maagap ang masipag. Naintindihan? Okay. So, Tuwing alas 10 ng umaga, habang walang pinagkakaabalahan, hindi nito inaaksaya ang kanyang oras. Uuwi sa kanilang bahay, didiretso sa bukid upang magdilig at magpakain ng baboy. O anak, ba nandito ka pa? Di ba oras na ng klase nyo? Di ba muna ako ka-attend? Baka pagalitan na lang po ako eh. Wala na rin ba akong oras eh. Nako, tinamad ka na naman siguro bumalik sa eskwela niyan. Baka hindi ka pumasa niyan. Mabuti pa, kami na lang gagawa ng trabaho mo. Hindi po itay. I-adjust ko na lang po yung oras ko para hindi po ako malate. O, sige anak. Kuwan lang ko moderate learner. Laging nalilate kasi umagang-umaga, madaling araw, kukuha ka pa ng kahoy doon sa bundok. At 10 o'clock, di ba, may break doon, may recess na tinatawag. Hindi na ako bumabalik noon. Pupunta ako sa bukid, titignan ko yung mga tanim ko doon. Fortunately, nakapag-graduate din naman. Okay, so what are those two conditions before we can perform synthetic division? Kenneth, late ka na naman. Sa susunod na late ko rin sa klase, hindi na kita papapasukin. Nagkakaintindihan ba tayo? Sorry po, sir. Di na po mauulit. Nakakasira ka ng diskusyon. Asa na nga ba tayo, class? Alam ko, nasa classroom tayo, yung lesson natin. Nasaan na tayo? Sir, synthetic division, sir. Very good, Kenneth. Nalipod 1987 to 88. Nag-aahid yan itinatang, nagkonkontrata kay Jai. Kuputan, ay kuput, lawingan. Basta, nanawad ay nan-iskwila, agay man dubdoble. No, basta panunot na, mapan adagot, urahan mi nga ibaon. Urad kami ibaon at naman ng trabaho ng garden, basta garden, yung trabaho na. Sila nanay tatay, asan? Okay na, diyan ka na pala. Sige, makisalo ka na. Ayoko to. Oo, andito na yung bago niyong kapatid. Sila nanay. Kasi dumadami kami. Wala pa kaming 12 nung elementary ako. Grade 2, grade 3, ganyan. Ay, nung nag-high school na ako, lumabas na yung mga ibang baby na kapatid ko. Dumami kami. Lalong humirap ang buhay. And then, yan nga, kinakailangan mag-cut ng class para
para lang makahanap buhay. Uy, ano yan? Gusto mo sumakay sa barko, no? Ay, oo naman, syempre. Gusto kong magtrabaho talaga sa barko eh. Gusto kong maging seaman. Alam mo, mahirap daw yan. Yung kaibigan ko, may tatay siya, tapos kapitan. Pero marami daw pinagdaanan bago siya naging kapitan. Sige. Salamat ha. Mauna na ako sa inyo dalawa ha. Bye! Pangarap noon ni Kenneth na maging seaman. Batid nitong magiging maayos ang kanilang buhay kapag nakapagtrabaho siya sa barko. Guys, si tatay! Dumating na si tatay! Oh, mga anak! Nandito na si tatay! Mga pasalubong niya, oh! Hindi ka po, tay! Magsasawa din mga yan. Tay, kami na po. Pangarap ko talaga magiging seaman. Ayan ang gustong-gusto ko noon. At saka may kapitbahay kasi kami na seaman noon at parang maganda. Kaya doon ako nai-inspire noon. Ganda yung buhay nila. Kaya parang gustong-gusto ko din. Pero hindi pinagkaloob. Siguro iba yung purpose ng Panginoon. Nung college ako, nag-enroll talaga ako dito sa Dagupan. Pangasinan from Mountain Province. Hinanap ko talaga yung eskwelahan ng seaman. Nag-enroll ako dito sa Dagupan. But after 2 weeks, ewan ko, siyempre ako lang ang naiiba dito noon. And siyempre medyo bata-bata pa yung kaisipan ko noon. Nag-drop ako. Pagkaraan ng 2 linggo, nagdesisyong mag-drop out si Kenneth. Bumalik ng Baguio upang doon na lang magpatuloy ng kolehiyo. Naku, iho, wala nang bakante yung gusto mong kurso. Sir, kahit anong kurso lang ho, basta makapag-enroll lang ako. Mayroon akong alam, bakante criminology, pwede. Criminology? O sige sir, okay po ako dun. Wala sa isip ni Kenneth na maging criminology student. At dahil yun na lang open ng mga sandaling yun, hindi na siya nagdalawang isip pa. Subukan niya hindi kumain ng 3 sa doon sa Baguio kasi sa hirap kulang yung support. Alam kong nasubukan yung hirap talaga ng pag-aaral. Kulang talaga sa allowance doon. Lalo't nagsabay silang 4 na yung kapatid namin. Ako talagang hirap na hirap noon. Kaya alam kong nasubukan yung hindi kumain. Baka tinakbuhan pa yung pamasahin niya sa jeep noon. Nakapagtapos sa kursong criminology at maswerteng nakapasa sa board exam noong 1998. Bro, pulis ka? Hindi. Nag-a-apply pa lang. Oo, akala ko pulis ka kasi ilang araw na kitang nakitang pabalik-balik dito. Nag-a-apply ka rin? Naku, hindi. Aid lang ako ng tito kong pulis. Kung alam kung matatanggap ako, bagal ng proseso. Ayaw mo subukan sa BJMP? Try mo lang, malay mo. Kasi ang ina-applyan ko noon, PNP, ay one time parang naglalakad ako. May nakasalubong ako din na kamag-anak na pulis. I-try mo doon sa BJMP kasi open sila. Ganyan. So nagpunta ako doon. At ang bilis. So nung nasa training center ako, tsaka ako tinatawagan ng PNP na okay na yung nasa training center na ako ng BJMP. Good afternoon. Is this Kenneth Bidding? Hello? Congratulations, you have passed the appointment and recruitment requirements to become a police officer. You can report to the PNP anytime starting today. Kung gaano itinagal ang pag-a-apply niya sa PNP, siya namang bilis ang pagkakarecruit sa kanya sa Bureau of Jail Management and Penology. Kaya't ituloy na lang niya ang pagpasok dito. Nakita niya ang mga kakulangan sa ehensya, ang mga dapat ipatupad na hindi na ipatutupad ng mga umuupong leader. Nakikita mo naman talaga na ang dami talagang kulang. Pero dahil ako ay rank and file pa noon, J1 pa lang, hindi ikaw yung leader, kaya lahat ng gusto mo, hindi mo ma-implement. Tapos, ang duty ko noon, gabi. So, from 8 to 12, sayang, naging idle yung oras ko. Hindi naman ako sanay na ganyan. Kaya, nag-aaral na lang ako. Habang nagtatrabaho, hindi sinayang ni Kenneth ang kanyang panahon upang madagdagan pa ang kanyang kakayahan at kaalaman.
Kumuha siya ng Bachelor of Law sa Baguio. Thank you, ma'am. Sir Andrew? Sir Andrew? Ay, sorry. Umalis si Sir Andrew eh. Ako nga pala si J01 Kenneth Biding. Matagal ka na ba dito? Halos sabay lang tayo. Kaya lang, palagi kang busy, kaya hindi mo siguro ako napapansin. Nag-aaral ka? Law? Dami mo na palang alam sa akin eh. Hindi naman. Medyo naririnig-rinig ko lang. Ako nga pala si Marites. Machas? Tao po! Tao po? Ay. Uy. Padalo ka. Wala naman, naisip ko lang dalawin ka. Wala naman siguro magagalit, di ba? Wala. Wala naman. Alika, tuloy ka. Naging madalas na ang pagdalaw ni Kenneth kay Marites. Di nagtagal, sinagot na niya ito. Doon po, nagkakilala kami sa Baguio City Jail. Tapos, pumupunta po siya kasi nagbo-board din po ako noon. Nagbo-board din siya. Pumupunta po siya sa boarding house. Doon siya, nanligaw po siya. Pumupunta siya sa boarding house. Na-i-base ko na doon sa nag-aaral siya. Tapos, kayang niyang pinagsabay yung pag-aaral at saka yung trabaho. Doon ko nakita na responsible siya. Kinasal na nga si Kenneth at Marites. Nabiyayaan ng dalawang anak na babae. At noong makapasa sa bar exam, natalaga siya sa national headquarters. Nag-graduate ako noong 2004, nag-take kagad ako ng bar. By 2005, sa awa ng Diyos, at least pumasa ako. So, 2005, naging kapitan na ako kagad. Yan na yun. So, from Baguio, na-assign na ako sa national headquarters na. Ano ba yan? Tuwing ikalawang linggo ka na lang namin makikita ng mga bata. Tanong pa naman ng tanong yung mga bata tungkol sa'yo. Siyempre, babata pa nila eh. Hindi ko naman alam kung anong sasabihin. Hindi naman nila talaga maintindihan. Pansamantala lang naman to eh. Hindi, hayaan mo. I-request ko na madistino ako sa malapit ulit para hindi na tayo magkalayo. So, para sa inyo rin naman to eh. Sige, basta mag-iingat ka palagi ha. Lalo na wala ako dyan sa tabi mo. Pero naman, mahal. Alam ko, maraming umaasa sa akin. Una-una na kayo doon. Mamimiss kita. Sige, halika na. O mga anak, aalis na si Daddy. Hindi kayo. Daddy, alis ka naman. Mamimiss ka namin. Nag-aamoy yung mga bata, ha? Tsaka yung sarili mo rin. Mamimiss ko kayo. Kami din. Sige na, halika na. Ano, alis na ako. Ano bahala sa mga bata, ha? Miss kita. Ako din. Alis si Daddy. Hug na. Makabait kayo, ha? Nung bata po, syempre question mo, anong trabaho yung ginagawa niya, ganun po. So parang syempre nakikurious ka na. Pero papalaki naman po parang naintindahan na rin namin na medyo crucial yun. Hindi naman po isang biglaan. Parang sinabi niya na ganito yung work ko, kailangan niyang intindihin. Parang binigyan din po kami ng time para intindihin po namin.
Makalipas ang 3 taon sa National Headquarters, natalaga si Attorney Kenneth Biding sa San Carlos City sa Pangasinan at dito nakita ang maraming pagkukulang sa mga programa na dapat pagtuunan ng pansin. Napagtagumpayan niya ito hanggang sa natalaga siya sa Dagupan City Jail. So from San Carlos, dito na. Yung nakita ko sa Baguio nung nandun ako, nakikita ko din doon sa jail. So doon na nag-start yung ano ba yung mga innovation. Kahit anong gawin mo dyan, kung umaasa ka sa resources ng BJMP, hindi mangyayari yung ano. So you must to outsource. Maraming kakulangan ang kinakailangan nating idagdag sa ating pasilidad. Unang-una, yung mga pasilidad para sa ating mga bilanggo. Pangalawa, livelihood. Karamihan sa ating mga bilanggo, kailangan punuin 5 o hanggang 8 taon na walang ginagawa sa ating pasilidad. Bakit hindi natin sila bigyan ng pagkakataon para kumita? Nang sa ganun, meron silang panggastos para sa maliliit na pangangailangan nila. Saka karamihan sa mga bilanggo, galing sa hirap. Hindi natin sila ng pagkakataon para kumita. Pangatlo, literacy. Yan yung tingin ko, kung professional lahat ng mga yan, hindi sila gagawa ng alam nilang mali sa batas. So I think we need to invite more spiritual groups, service providers, nang sa ganon, bigyan sila ng spiritual advice, health programs, and sports, marami pang iba. Kung kani-kanino lumapit si Attorney Biding, mga kilalang politiko, NGOs, mga negosyante, at kaibigan, matupad lang ang mithiing maipaayos ang institusyong matagal na panahon nang binaliwala at di nabigyan ng kaukulang pansin. Lumapit ako sa mga local government officials, non-government organizations, at saka yung private individual na mga business. So, na-expand ko na yung napakaliit na building. So, na-expand na ng napakalaki. So, ang sinusulisit ko lang, gagawan ko ng, halimbawa, itong building na ito. Gawin ko lahat yung bill of materials. Tapos, hatiin ko yun. Siguro 3 tao. Ayan. So, materials yan na darating. And then, yung magtatrabaho dyan, yung mga bilanggo na, marami naman sila dyan. And then, gustong-gusto din naman nila kasi sila naman ang titira dyan. Noong 2010, tumanggap ng Dangal ng Bayan Award si Attorney Kenneth Biding, bunga ng kanyang paghihirap at pagsisikap na maipaayos at mapabuti ang kalagayan ng BJMP sa San Carlos City Jail man at maging sa Dagupan City Jail. Ayon sa tala, 10 lang ang dapat na nakakulong sa bawat kulungan. Pero umaabot ito sa 100 inmates kada selda. Ito yung pinaka-congested na bilangguan. So nung dumating ako dito, actually every week dahil sa mainit, yung building na first floor, kung nakita nyo yan, yan ang existing noon nung dumating ako. Naka-jump pack dyan yung nasa 800 na tao. Upo kayo. Attorney, we are more than willing to help. May mga kapatid mo kaming nakakulong, so ba't na yung pagkakaitang tulong? In behalf of the foreign community here in Dagupan, we can ask for foreign aid from our Muslim brothers from other country. Maasahan niyo po yun. Maraming salamat po. Salamat po. Makakaasa ko kayo na ang Muslim community dito sa Dagupan at ang mga Muslim inmates sa BJMP ay magiging ligtas at payapa po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Thank you po. Ako mismo yung pumupunta sa bahay nila. Ako talaga yung, tiyaga lang yan. Talagang ganyan. Hindi ako nahihiya kasi hindi naman ako humihingi ng para sa akin eh. Yan lang naman ang kondisyon ng utak ko eh. Bakit ako mahihiya? Hindi naman para sa akin to. Para sa akin lang ko. Ayan. Yung Muslim naman, Muslim community yan. Humingi sila ng foreign aid. Pumunta mismo dito yung Arabo. O, kinausap ko siya ang nag-provide dyan. And then, every anniversary, yan kasi yung mayroon tayong anniversary dito, anniversary din doon sa NHQ. Pinapabigyan ko sila ng Certificate of Appreciation.
And then at the same time, naipa-flash doon kung ano yung binigay nila. Kasi dinidocument ko lahat yung binibigay kasi may requirement din tayo na monthly magsasubmit ka ng mga listahan ng mga donations and subsidies. Oh, sige, ligay mo na dyan ha, para matikman ng papa mo. Oh, okay naman ha, mukhang nakuha mo yung recipe ko ha. Opo. Ayusin niyo muna yan ha, sandali. Ano to? Mahal. Salamat. Mukhang masyado ka nang dedicated dyan sa trabaho mo, ha? Biruin mo, hearing officer ka na dito sa CAR, tapos sa jail pa. Baka naman pwede kang mag-cut down ng konti sa trabaho mo. Kasi nag-aalala ako sa'yo, baka mamaya yung kalusugan mo, napapabayaan mo na. Worried ako sa'yo. I mean, aanhin natin yung mga awards mo, yung mga recognition mo, mga medals. Paano kung magkasakit ka, kung mapano ka? Han, alam mo namang trabaho ko yung magsilbi para sa tao eh. O para saan pa na naging public servant ako kung di naman ako susunod sa mandato. Saka di ba ikaw nagsabi na nga na dapat maging tapat ako sa trabaho ko. Kaya ito ako ngayon. Kung gaano ako katapat sa'yo, ganun din ako katapat sa trabaho ko. Patuloy ding nagtatrabaho si Marites sa nasabing institusyon bilang isang opisyal na nangangalaga sa kalusugan at kapakanan ng bawat persons deprived of liberty. Lalagnat ka ba? Patingin. Hindi pa naman masyado, pero mabuti pa. Uminom ka na muna nito. Baka sakaling bumuting pakiramdam mo, ha? O kayo, ha? Basta mamaya sa clinic, sabihin nyo kay doktor kung ano man yung nararamdaman nyo, ha? Yes, ma'am! Ano nangyari dito? May sakit ba? Puyat lang. Puyat. O, sige, hayaan nyo na siyang makabawi. Makatulog muna. Sige. O kayo, kamusta? Okay, Uy, dami na niya na. Tingin nga nito. Ayan, oo. Ayan, ha? Sige, galingan nyo, ha? Sa health po kami, chief health, tapos chief supervisor. Tapos may program kasi yung BGMP na yung IWD, Inmates Welfare Development. Doon ako naka-focus po, sir. Marami pa ang mga naipatupad na programa si Attorney Kenneth Biding sa BJMP, tulad ng infrastructure, developmental activities, livelihood, literacy or educational program, religious and sports activities, at iba pang community services. Mga programang naging kapaki-pakinabang para sa lahat. Marami tayong livelihood dito, pero ang pinakamalaki dyan yung basket making. And then per piece yan, to be actual, meron silang binibigay na certain amount per piece. So halimbawa pag 15 pesos yung isa, pupunta talaga sa working inmate yun. 100%. So kung ilan yung ibinigay ng company na sweldo ng bilanggo, talagang marireceive niya lahat yan. 100%. Although sa kwan natin, sa policy nga natin, mayroon tayong mathematical kwan dyan, sharing. Pero hindi ko ina-apply kasi yan nga lang ang trabaho nila, tapos makikihati ka pa. Sa isang PDL natin, isang inmate, kumikita din naman siya ng minimum of 100 pesos a day. Kung wala tayong ganyan na mga livelihood dito sa loob, kahit maghapon nakaupo ang mga bilanggo, hindi naman nila mapulot kahit 10 piso. Meron tayong SSS Alcansya program dyan kasi may ganyan na program kasi ang SSS ngayon. So nakipag-tie up tayo sa kanila, kaya nag-provide din sila ng Alcansya. 10 pesos lang naman yung nire-require ng SSS. And then every end of the month, pumupunta dito yung representative ng SSS para kolektahin. Sa education naman, given na yung ALS natin kasi may ALS program ang DepEd ngayon. So ang ALS, ang kinikater lang ng ALS ay elementary at saka high school. Ngayon,
pagka nag-graduate kasi sila ng high school, stop na doon kung hindi pa sila lalabas dito, kung hindi sila lalaya, di ba? So, nakipag-tie up ulit tayo sa isang university dito para magbigay kahit kung ano lang ang kaya nilang ibigay na kahit vocational na college course para may continuity. Para kung titignan mo yung picture, elementary, high school, at saka college. So paglabas dito, kumpleto na yan, nagiging professional na yan. Nais ni Attorney Kenneth Biding na mabigyan muli ng karapatang makaboto na magiging leader ng bansa ang mga inmates at i-exercise ang kanilang karapatang bumoto. Most of the inmates na nasa kustodiya ng BJMP, mga 99% ay qualified to vote yan kasi hindi pa naman sila sentensyado. Detention prisoners pa lang naman ang mga ito. Yun nga lang, kailangan mong kumuha ng court order para dalhin doon at kailangan mong siyempre ang problema doon i-secure mo sila. Gusto niyo bang i-exercise yung karapatan niyo na ihalal yung leader na nais niyo? Kung gayon ay magsusumite tayo ng operating procedure sa korte. Ngayon, kung sakaling pagbigyan tayo, malaya kayo makakaboto. Ngayon, I need assurance from you. Kung sakali lang na katigan nga tayo, no? Ang gusto ko, walang magpaplano o gagawa ng masama. Dapat lahat susunod sa alituntunin. At napagtagumpayan nga ni Attorney Kenneth Biding ng pagbigyan ng korte ang kanyang hiling matapos makapagsumite ng mga kailangang dokumento. So, yan ang first time. First time na sinubukan ko. Tapos, nag-request ako kay Governor ng bus. Kasi yan ang estratehiya. Kung yung maliliit kasi, delikado. During that election period, successful naman. Nakaboto lahat sila. Kasi ang mga bilang ko, kung pinagkausapin mo din ng maayos yan, at alam nilang para sa'yo yung ginagawa mo, hindi naman mag-iisip ang mo yan. Nang makagawa ng circular ang COMELEC, nagkaroon ng registration mismo at napapayag ang COMELEC na dalhin ng machine mismo sa loob ng BJMP at naipatupad ito nationwide. Gumawa ang COMELEC ng circular. Unti-unting na-improve hanggat nagkaroon ng registration dito sa loob ng bilangguan. Pupunta yung COMELEC dito sa loob, magpaparegister, magpapavalidate. Hanggat nagkaroon ng resolution ng COMELEC, pwede nang bumoto dito mismo. Marami pang panukala ang nais ipatupad ni Jail Superintendent Attorney Kenneth Biding. At sa kabila ng pagsisikap niya maisaayos at mapabuti ang pinaglilingkurang BJMP na maging magandang ehemplo at tinutularan na ngayon ng iba. Umaasa pa rin siyang makamit ang kanyang mithiing mapabuti pa ang institusyong napamahal na sa kanya. Hindi kaila sa lahat ang pagiging abogado ni Jail Superintendent Kenneth Biding. May puso para sa may hirap dahil laking mahirap. Handang magserbisyo sa lahat. Nung kakawartin lang ako sa San Carlos, yan ang lagi kong ginagawa bilang abogado din. Ito yung isang pangako ko din, na makapagbigay ng kahit konting yung makakaya ko sa mga bilanggo. Sa ngayon, maigting ang pagtutok ni Attorney Kenneth Biding sa illegal drugs sa loob at labas man ng Taguban City Jail. Hindi lang naman dito sa Taguban, actually buong region nun yan. Dami natin ginawa dyan. So, meron tayong random at saka regular rehab yan, yung Oakland Talugan na sinasabi nila. Nasa jail talaga, part ng objective ng warden yan na drug-free talaga. At dahil sa kanyang ipinamalas na kakayahan, talino at husay na pagseserbisyo, umakot ng iba't ibang parangal. 2015 Best City Jail Nationwide, 2016 Best City Jail Warden, 2017 both Best City Jail Nationwide and Best City Jail Warden, at muli ngayong taon bilang Best City Warden at Best City Jail Nationwide. Meron ding Presidential Award at marami pang iba. Siyempre yung pamilya. Alam mo, nanggaling ako sa napakahirap na pamilya. So, yan ang naman ang iniisip ko din. Of course, my family also. Talagang marespeto siya sa mga magulang niya, sa mga ahito.
walang sinusumpatan. Kalaya ko, wala akong pinag-aralan. Pero hindi ako, kahit nagkamali ako, hindi ako inaamin. Magandang tularan, yung sipag niya, yung kagalingan niya, yung pag-uugali niyang mapagbigay, hindi mayabang. Wala akong nakitang nag-pride, wala akong nakitang nagmayabang. Yung nakikita ko lagi is yung napagbigay siya. Lagi niya akong pinapaaralan na magtrabaho ng mabuti, magtrabaho ng pagkagawa ng masama. Thank you for everything, for supporting us and all, and we love you guys. I'm so proud of you and thank you for everything kasi hindi ka nagsawa to support us kahit anong ginagawa namin sa school or extracurricular, and yeah, I love you. Isang simpleng alagad ng bayan, serbisyong maaasahan. Yan si Jail Superintendent Attorney Kenneth Biding. Isinilang na mahirap, may pusong magsilbi para sa mahihirap. Hindi naghahangad ng malaki para sa sarili, ngunit umaasam na malaking pag-asa